Magandang gabi mga ka-open source. So, itong video pala is gagawa ako ng simpleng PCB board na nakalagay ng schematic sa kanya. Yan yung mga parts na gagamitin natin: voltage regulator, dalawang capacitor, at isang PCB. So, ito pala is magiging siyang power supply. Gagawin ko siyang power supply ng aking amplifier. So, kaya meron siyang positive rail, negative rail, at ground rail. So, yan. I-tape ko lang siya. Ito is pang beginner to. So, hindi ka gagamit ng toner transfer or yung percentage na method na ginagawa. Yung gumagamit ng percentage na PCB. So, dito tape lang at saka yung marker. So, kung bago ka lang pala sa aking YouTube channel, so please like, share, and subscribe. At click the notification bell para updated ka sa aking mga gagawing video. So, dito is tinatanggal ko yung bubbles sa tape. So, yung terminal block is dyan ko na siya i-place ko siya dyan. Kaya ko siya mamarkahan para makagawa ko ng schematic. So, yan pala, wala akong schematic na ginawa dyan. So, nasa ulo ko na kasi yan, kaya dyan ko na siya mismo gagawin. Lalagyan ko siya ng mga line para ma-straight ko yung aking layout dyan. So, itong tutorial na ito is para po sa mga baguhan lang. So, yung mga gagawa ng layout sa PCB, so ganyan lang. So, napakasimple lang pala nito. Guguhit lang ako dyan. Yan pa. So, yun lang yung guguhit ko dyan. So, medyo matagal tong video ito. So, dyan yung butas niyan. So, ang lalagay ko dyan is dalawang terminal block. So, yan naman bridge type na diode. So, dahil dyan na bridge type, so baka makonfuse kayo. So, dyan ko din siya lalagay. So, yan, rectify ng lalabas dyan. So, kung galing sa transformer, ano siya, AC siya, lalabas dyan pag lumagpas na siya sa rectify na diode, DC na. So, yan, kinuguhit ko yung connection niya. So, ganyan lang guys ang pagkagawa niyan. I-place mo lang siya dyan, dapat sakto para hindi nagagawin yung pa, kasi mahirap gawin ng panyan kasi malalaki ang panyan. So, yan, minamarkan ko yung positive at negative out. So, dalawang capacitor na naka-series. So, yung positive ng capacitor is na doon sa negative ng capacitor. So, magkatabi lang yun siya dyan. Ayan. So, wala pala akong schematic diagram na ginagayahan yan. So, nakita ko na siya noon sa board ng amplifier. So, minimorize ko lang. Yan yung ground sa gitna. At yung taga-gilid is yan yung positive at negative. So, ganyan yung position niya. So, kukunin ko siya dyan at dyan. So, medyo maliliit lang yan, pero papalaking ko yun mamaya yung mga connection yan. So, medyo magalaw yung camera. Ganyan. Yan yung voltage
regulator. So kasi hindi regulated ang lalabas dyan, i-rectify lang siya from AC to DC. So pag dumaan siya dyan sa regulator is magiging na siyang regulated. Kasi yung may yung aso sa gilid ng bahay namin. So yung diode yan, rectifier na yan, ang labas niyan is hindi regulated, though ano siya, DC na siya, hindi pa siya regulated. So kung example 15 volts yung lumabas dyan, so ang kailangan ko is 12 volts lang. So pag dumaan siya dyan sa regulator is ma-regulate siya to 12 volts yung 15 volts, kaya ko siya lalagyan dyan. So ganyan lang ang pag-layout guys, napakasimple lang. Tandaan niyo ang placement niyan guys is dapat nasa likod niyan. So yan, pinas forward ko na siya. So kinakat ko na siya dyan para mabilis kasi ang haba na nitong video nito. So yan, kinat ko lang siya dyan. So yung palang cutter na yan, pagpasensya ninyo yung cutter na yan kasi napaka-purol yan, kaya ang pagkakat ko dyan medyo pangit, pero sa simpleng layout lang is okay na. Yan, dyan sa gilid lalagyan ko siya dyan ng stand off, kaya ko siya tinanggalan ng copper dyan. So tignan nyo, yan yung gamit ko. So napaka-purol yan at ang ikli na. Tignan nyo, hindi ako nasusugatan. So kukuha lang ako ng pagpapabada natin yan. So ang gamit ko dito is perchloride. So itong perchloride na to is nabili ko lang to sa halagang 65 pesos. At ito naman PCB is 15. So yan, lalagay ko siya dyan. So guys, tandaan niyo ang pagbababaran niyo, dapat hindi siya bakal or stainless kasi napaka-corrosive nitong perchloride nito, at huwag niyo hawakan yun na. So medyo tatagal to, ipapass forward ko to. So dapat tama lang yung nilalagay nyo kasi masasayang yan. So gagalaw-galawin mo lang siya dyan. So ipapass forward ko na para mabilis. So yan lang, galaw-galawin lang hanggang matanggal yung copper. Pag natanggal na yung copper, pwede na yan. Yan. So ang ginamit ko din pala dyan na tweezer is plastic yan. Yan yung anti-ESD. So hindi siya matutunaw yan. Kasi kung bakal yan is magkukurod ang dulo niyang tweezer na yan. So yan, natanggal na yung copper na expose. So inugasan ko na siya dyan. Tatanggalin ko na yung tape para makita natin. So pupunasan ko siya para mag-baking dry siya. So binaba ko lang yung tasa. Yan, pupunasan ko. Tatanggalin ko na yung tape. So kung makikita nyo guys, andyan no, naiwan na yung copper na kailangan maiwan. So dyan tayo solder at yan yung magiging connection ng ating circuit. Yan si Minchi. So medyo pangit ang pagkagawa natin, pero kung baguhan guys, okay na. Siya ang driver. So ganyan lang. Hindi ko na yung kinuskus ng yung liya kasi lalong ninipis ang ano niyan, copper. So bubutasan ko yan para makasya na dyan yung mga parts. So yan, ipa-pass forward ko na. So yan, binutasan ko na siya.
medyo yung drill bit yan ang ginamit ko is malaki. Kaya medyo malaki ang butas kasi malaki kasi yung paa niyang bridge type na diode na yan. So ganyan, ipapasok mo lang siya dyan. Itong pero grabe bigat Ayan. mo. Ito yan sa kahoy. Ha? Hindi ba kasi Tanga sa kahoy yan. Ayan. so yung capacitor, pasok mo din dyan. Bibi! So ganyan lang guys ang paggagawa ng layout sa PCB. Ito pang isang capacitor, putulan ko lang ng paa. Hindi ko na i-price ang sabi na Yan. Hindi man talaga. Hindi mo inaram. Hindi mo inaram. So yan, isusolda ko na siya dyan para hindi na sila malalaglag. So kung magsusolda pala kayo guys, dapat ang lead ninyo is yung maganda. Kasi pag maganda yung soldering iron nyo at pangit yung lead nyo is magbo-bolt siya. Hindi siya didikit. So nakakainis yun pag ganun. So ang brand pala niya, hindi ako sponsor, hindi ako yung sponsor niyang brand na sasabihin ko dito. So ang brand na ginagamit ko is Tamagawa. So Tamagawa ang brand yan. Pero meron din Tamagawa na peke. So pag bumibili kasi ako paunti-unti para hindi nasasayang. Kung bibili ka kasi ng madami at peke yung nabili mo, so magsisisi ka lang. Kasi hindi mo naman magagamit yun, ang dami. Tapos peke. Ayan, i-solder ko lang siya dyan. Dapat hindi siya mag-bridge guys. Para walang short circuit. Ayan, ganyan. Kung makikita nyo medyo okay na siya. So napakaingay ng aso. Nasa may bintana kasi ako. So dito naman sa bintana is nandito yung aso kasi bantay to sa tapat ng bahay namin. So i-solder mo lang siya dyan. So ganyan lang guys ang pagkagawa niyan. So endorse ko ulit ang aking YouTube channel. So kung hindi ka pa nakakapag-like and subscribe, please like and subscribe para updated ka sa aking mga susunod na video. So ganyan lang guys ang pagkagawa niyan. So nilalagay ko tong terminal block. So 3 pin yan terminal block niyan. So yan yung positive, negative at ang ground. Dito pala guys is yan lang, nakikita nyo itong hawak kong lead. Yan na lang yung tira kong lead. So baka mabitin na tayo nito, baka di ko ito matapos kasi kakaunti na lang itong lead na to. Hindi kasi ako nag-stack ng lead guys. So yan pa yung isang terminal block. Yan yung out. So dyan siya. So kinapalan ko talaga yan guys. Kasi manipis yung copper na yan. Kaya kinapalan ko yung copper. Hindi ko siya pinanipis. Pero pag ginawa nyo yan sa toner transfer is maganda siya. Pero gagamit ka ng pang layout na software saka mo siya i-print. So mas hassle kung malayo kasi bihira ang gumagamit dito sa amin ng toner transfer, kadalasan inkjet. Kaya hindi ako nakagamit. So pang regulator is kakabit ko na ito.
So ayan. Nahulog. Parang di naaabot tong lead ko guys. Yan yung liit na. Sa tingin ko di na to aabot. So hindi na nga talaga guys. Hindi na siya linkit. Dyan na lang. So pagpasensyahan nyo na guys kung hanggang dito na lang. So hanggang yan na lang kasi kaliit. So kung makikita nyo is maganda naman yung gawa natin. Diba guys? Homemade lang siya.